Eto na naman ako guys. Eto pag-usapan natin nako habang papalapit ang April 14, itong mga may sayad siblings, particular si Inday Sayad talagang natataranta na no. At hindi na alam ang gagawin sapagkat ang lahat ng kanilang mga fake news ay hindi tumatalab, no? Ang lahat ng kanilang mga naratibo, ang lahat ng kanilang mga gawa-gawang istorya, 18 Marines, maleta, ngayon naman stage 4 cancer, lahat ay walang epekto. Walang nangyayari. Hindi sila nadadagdagan bagkus nababawasan pa ang bilang ng mga didilis. Walang nangyari sa kanilang signature campaign. At naging katawa-tawa, isipin mo sa dami ng sa 32 million daw, wag na lang, magsadabaw ka na lang na merong 900 plus na botante, 900 million, 900,000 plus na botante. No? Aba, ang nakaperma lang sa kanila ay 304,000. At higit sa lahat, sa loob ng 4 na buwan, what the heck? Ang dami nilang panawagang rally at ang dami nilang ginawang rally, walang nangyari. At eto na, papalapit na ang April 14. At eto pa ang masama, naglabas pa ang publikos na kaalyado nila ng isang survey na si Inday Sayad ay 28% na lang at sa approval rating at ang trust rating niya ay 26%. What the heck? Anong nangyari kay Malutikiyot? Kinulang ba ng bayad? O dahil sa kinulang ang bayad, nagsabi na ng totoo? Dahil sa kinulang ang bayad, hindi na imbitahan sa Davao nung birthday ni Fentaboy, nagsabi na lang ng totoo. Ipinalabas ang totoo nilang survey at ayan na nga. Pero guys, ito ang pag-usapan natin. Ang survey na ito, maliwanag na maliwanag ng implikasyon na ang taong bayan ay wala ng amor kay Inday Sayad. Sa totoo lang, ever since, wala namang amor kay Inday Sayad dahil lang ang nagdala naman kaya nanalo si Inday Sayad ay si Tito Bongbong natin. At the same time, yung mga didilis bumoto sa kanya dahil sa tatay nila. Dahil kay Fentaboy. Si Fentaboy may amor, inaamin ko yun. Pero along the way, no, habang dumadaan ng panahon, nawala na rin. Alam niyo kung bakit? Kung may amor pa ngayon ang tao kay Fentaboy, kung malakas pa talaga, bakit 304,000 lang ang pumirma? Sa Tayjan ka na lang, di ba? Bakit 304,000 lang ang pumirma? O bakit pag nagrarally walang dumarating? Ang marami lang sa inyo ay trolls, di ba? Ang marami lang sa inyo mga vlogger na puro dito sa social media. Pero sa actual ay wala. Ang dami nyo ng panawagang rally. Wala na. So itong survey ng publikos nito ay nagpapatunay na lugso na kayo, lusaw na ang mga didilis. Bakit? Sapagkat alam na ng taong bayan at ang taong bayan mismo ay naghahanap ng kasagutan sa mga nakabingbing tanong. Taon na, nung nakaraang taon pa, 2024 pa ang mga katanungan ay Inday Sayad, ano ang ginawa mo sa confidential funds? Ang sabi mo, bloodbath. Anong nangyari, di ba? Ang tapang mo maghamon, sabi mo, harapin mo. Anong nangyari? Hindi mo kayang humarap. Bagkos tatakbo ka sa Supreme Court at pipilitin mong sasabihin na illegal ang mga pangyayari. Not once, but twice. So ang taong bayan ngayon ay nauumay na, no? At wala na talagang tiwala rito kay Inday Sayad. At excited. Bagkos excited sa parating na April 14 dahil April 14 ang simula ng tuluyang paglugso ng karir nitong si Inday Sayad. At sigurado ako, meron pa yung ibang mga didilis na medyo nag-aalanganin na ay mga magigising. Pero ito ang payo ko sa mga solid didilis yan mga nanyo, huwag kayong magbabago, huwag kayong lilipat Manatili kayong mga didilis dahil mawawala na kami ng saya. Masisira. Alam mo, kaya masaya lang ang mundo natin ngayon, ang politika natin ngayon dahil nandyan kayo di ba? At least ngayon, kitang-kita na may mga bobong tao pala talaga na katulad ninyo na himod-pwit, hindi lang bobo, tatanga-tanga pa. Di ba?
Palibhasa, obvious na hindi nakapag-aral mga hinayupak, walang critical thinking, walang analysis, no? At higit sa lahat, mga siraulo. Kaya huwag kayong magbabagong mga didilis na mga hinayupak kayo, ha? Huwag kayong aalis dyan sa pagiging didilis nyo, no? So, eto lang ang sinasabi ko, guys. Si Inday Sayad ay wala na kang karir ito sa politika. Kaya nagbabago na sila ng nagsishift na sila, no? Unti-unti i-shift nila kay Baste kay Barbie. Kay Barbie ang atensyon at suporta ng mga vloggers ng didilis at pababanguhin ang pangalan ni Barbie, 'di ba? At inuumpisahan na nga nila 'yan. Puro fake news nga lang. Ang dami, nakipag-meeting daw sa kung saan-saan. Pati kay Trump, nakipag-meeting na, tsaka kay Putin. Ibang klase. Si Barbie makikipag-meeting rin, tatanga-tanga yung hinayupak na yung bobo yan. Di ba? So, dinadivert na nila unti-unti dahil bakit tanggap na nila at alam na nilang si Sayad ay mai-impeach ito. No? At tuloy-tuloy ang kaso nitong hinayupak na ito. Oh, so hindi magtatagal 'yan. Kahit pa yung ombudsman, Boying, medyo nababagalan na rin kami sa iyo, ha. Sige pa, pagbibigyan ka namin nitong tag-init na ito, ha. Bago ka namin i-call out. Hintay-hintayin mo lang, ha. Pero i-call out ka namin. Oh, ha. So, pero magtutuloy-tuloy yan, sigurado ako. Kaya itong si Sayad ay alumpihit na yan, tatanga-tangan, lahat na lang ay ginagawa nila. At sa mga dilawan dyan at mga pink, abangan ninyo ha, sapagkat kayo na ang susunod na target ha, ayon sa ating puting kabayo. No, sapagkat nagkaroon na sila ng strategic planning kung paano ang gagawin nila habang itong impeachment ay nagtutuloy-tuloy, ano ang kanilang mga dapat gawin at ang potensyal na si Barbie na ang dapat kanilang ipupush for president at syempre sirain ang makakalaban ni Barbie. Na yan ay pag-uusapan natin sa mga susunod kong content. Pero sa ngayon, ang importante, itong survey ng Publicus na ito ay nagpapatunay na lamang na kayong mga didilis ay lusaw na. Isipin mo, 28%. Nag-declare pa yan ha. Tatakbo ng pagka-presidente tapos 28% trust approval rating. Trust rating 26%. What the heck? 2026 pa lang ngayon. Ang layo pa ng eleksyon 2028. Di pagdating ng 2028, lusaw na yan. Pagdating ng hearing sa Kongreso ay lalo nang malulusaw yan. Sapagkat lalabas na ang mga ebidensya, di ba? Magsasalita pa si Caramil. Maglalabas ng mga ebidensya si Sentry at higit sa lahat, pati AMLAC, maiilabas na. Malamang ang sakit ng ulo nila Sayad nito, no? Kaya, naku po, Rudy, yung 28 na yan, bababa pa yan. No? Kaya, alam nyo, baliktad dapat, yung pagka-declare ni Inday Sayad na siya ay tatakbong presidente, dapat pataas yan. Kaso, pabaliktad pababa O mga didilis, buhay pa ba kayo? Gawa pa kayong fake news, mga bobo, isip pa kayo. Last na palpak, yung stage 4 cancer ninyo kay Tito Bongbong namin, walang epekto. Isip kayo ng bago, mga bobo, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan ha, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!